to determine the best-selling products of all time, nag-issue ang 24/7 Wall Street, no? Reviewed categories of products widely purchased by consumers and identified individual products that had the highest sales in their category. In some cases, we gathered figures from multiple sources and then estimated the final sales figure. So meron akong figure dito of total cost gross sales. And then meron naman ako wala, pero kinuha natin ilang units ang nailabas po nila. Doon makakapag-estimate na tayo kung magkano. So in other instances where one company had a clear market lead, figures reflect data from previous years. So these are the best-selling products of all time. As a matter of fact, ito rin ang mga leading na pangregalo tuwing Pasko. Kung ikaw ay talagang gusto mong galante ka nagbibigay. So tingnan natin. Number 1 is unang-unang leading na best-selling product po of all time is, inabutan natin lahat ito, is PlayStation. Are you familiar with PlayStation? Okay. Category is it's a video game console. And then the total sales is umaabot ng 344 million units. Dami. Mukhang talagang mahilig ang tao sa amusement. Ano? Mahilig sa kasiyahan. No? Ha? And the parent company, of course, is Sony. Nakarecover ang Sony by producing PlayStation for the last 10 years na ito. Nakikinabang ang Sony. Kumumpit sila sa market ng gusto. And so Sony now is one of the leading company. Okay? Leading companies po sa buong mundo. The next is Lipitor. What is Lipitor po? Category is pharmaceutical. Total sales is $41 billion. Okay? Parent company is, meron tayo dito niyan, Pfizer. Okay? Now, para saan ang Lipitor? Because of high level of bad cholesterol, lalo na ngayong Pasko, kakakain natin ng lechon, hindi natin mapigil-pigilan yung mga balat-balat na yan. Hindi ko maintindihan. Kahit gaano kataas at nag-high blood ang tao, titikim at kukurot niyan. Hindi ko maintindihan. So because of high level of bad cholesterol increase the risk of heart disease. So it ang trabaho ng Lipitor is to reduce the risk of heart ailments. Okay, may nag-try lumaban po dyan na ang pangalan ay Plavix. Okay? Pero half lang ng sales na yan ang inabot nila, hindi nila kaya. Okay? So, leading ang Lipitor sa isa sa mga best-selling products po of all time. Next is Corolla. Kung may pera ka ng konti, gusto mo regalohan ng sweetheart mo ng kotse, the best model po is Toyota Corolla. Category, hindi po siya galing sa Pfizer, siya po ay isang vehicle, mahirap inumin po yan, okay? Sa total sales is 40.7 million units. You times it, times 750 or 800,000, so lalampas na doon sa calculator mo ang total sales ng Toyota. Parent company, of course, is Toyota. Okay? Now, bakit binibili itong produkto na ito? Because of its reliability. Tapos, low gas mileage. Isang litro mo, maabot ng 13 kilometers. And of course, mura because of its affordability. Okay? So, another na mabili sa market. Okay, pero hindi naman siya kotse, hindi rin siya gamot, ay ang isang uri ng pelikula. Okay, inabot ko ito. Palagi ko inabot nyo lahat ito. Di ba? Star Wars, right? Oo, Star Wars. Category, of course, hindi siya tabletas. Okay, it's a movie. Total sales is 4.6 billion. Yung trilogy. Okay, yung trilogy ng Star Wars alone, garner po around 2.6 billion sales. Yung tatlo pa lang po na magagandang pelikula nila. The parent company is 20th Century Fox. Pero lately, binili siya ng Disney, binili sa 20th Century Fox sa halagang $4 billion. Sa makaka-expect pa tayo ng marami pang Star Wars. Kaya nga may S yan. Star Wars. Marami pa silang gera nga abutin. Pero kasakalangitan. And the last product na saleable at mabili sa market is iPad, of course. Di ba? Kapag ikaw ay may kagat-kagat na ang mansanas, hindi mo na maibibigay, ayaw ng kainin ng iba. But ang iPad, kahit may kagat yung mansanas, binibili ng tao. Okay, category sa tablet, total sales is $211
211 million units since naglabas sila ng unang-unang iPad hanggang sa panahon natin. The parent company is Apple. So, 5 na pinaka-importanting binibili ng tao. Okay? Lahat ito ay magagandang gifts. Ilan dito gusto makatanggap ng ganyang gifts? Pakitaas ang kamay. Ilan dito gusto makatanggap ng Lipitor? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng gusto ng iPad. iPad. Taas ang kamay. Taas ang kamay. God honor, childlike faith. Taas ang kamay. iPad. Okay, very good. So, pakitanggap niyo yung iPad. Pakitanggap niyo. Opo. Very good. Okay. Oh, nabasag. Okay. Lahat ito magagandang gifts sa holiday, right? Right? The family can watch together. Star Wars. Pwede yan. Or they can buy a new Toyota Corolla unit. Or kung hindi kaya, mag-iPad set, lasapin ang touchscreen nito. Di po ba? Di ba? May PlayStation. Ang PlayStation ay pang gaming. Ang Lipitor ay pang health. Ang Toyota Corolla ay pang pamilya. Star Wars ay para sa ikasisiya natin lahat. iPad naman ay pang YouTube, FB, at pwede rin. Nakaka-Instagram ba sa iPad? Okay. Lahat ito ay changeable. Nagbabago sila ng model. Di ba? Nagbabago ng episode ang case sa case ng Star Wars at ang model sa case ng iPad at maging sa Toyota. So what particular gift do you think a person may have na hindi na siya permanenteng hindi na nagbabago? Or what particular gift a person may have that money can't buy? Can you give me some product na hindi bibili ng tao? Hindi involve ang pera. So if I will ask the Lord, if I will ask the Lord of what gift na prepare niya for me to receive this New Year, di ba? Papayag kaya ako sa ibibigay ni Lord? Nasasabi niya, ito gusto ko sa iyong tanggapin mo ito. Baka hindi mag-match yung gusto ko sa gusto niya. So from these 5 top products, meron kayang isang papasok sa 5 top products na kayang ibigay ni Lord sa atin ngayon. May isa kaya doon sa 5 pinakita ko kanina at iba't ibang kategory, may papasok kaya doon sa kayang ibigay ni Lord na alam ni Lord na need mo. Di ba? O kaya kung magmomoling si Lord, di ba, yung binibili kaya ng tao ay pipilahan ni Lord na bilhin niya? O yung binibili ng Diyos, pinipilahan kaya ng tao para bilhin naman nila? So yung 5 items na nalist ko ay puros tangible. Depende sa tao kung paano niya maika-classify. Pwedeng sabihin niya na kailangan niya. For example, yung Lipitor, di ba? Kailangan ng tao yan. Pero pwede kong ibigay yan sa taong ang gusto, iPad. O bigyan ko yung tao ng isang iPad, ang kailangan naman niya, naghihingalo siya. Sapagkat malapit na siya mamatay, aanin ko yan. Kailangan ko ng Lipitor. Di ba? So, minsan, hindi nagmamatch yung gifts natin. O kaya, ang problema, may mga gift na hindi na nakakaabot sa iyo dahil meron kang pinagdaan ng tao. Naranasan na ba niya yung may pinapaabot kayong gift, hindi nakarating dun sa tao? Hello? Di ba? Proverbs 25:14 says, like clouds and wind without rain is one who boasts of gifts never given. Ito naman sa kaso nito, sa Proverbs 25:14, ipinangako naman sa iyong ibigay, pero hindi naman ibinigay. Sa Pasko, magugulat ka sa ibibigay ko sa iyo. Asa na? Sa Pasko. Saka mo na lamang malami palang Pasko. O, di ba? So, hindi na ibigay sa iyo. So, may mga gifts na intended ibigay, pero hindi nga na ibigay. And today, we'll talk about 5 outstanding gifts from God. Salamat sa masayang amin. Salamat po. Salamat po. Okay. I'll repeat. And today we will talk about 5 outstanding gifts from God. Yan, wala pa rin. Okay. Sabi ng Romans 11:29 that God's gift and calling is irrevocable. I love the word irrevocable. Masyadong malalim. Sabi nito, both gifts and calling are something that will never change. It's fixed, permanent, stable. Hindi siya kailangan mag-upgrade ng model.
Hindi niya kailangan i-update, di ba? Katulad ng Windows 10. Naka-Windows 8 ka, biglang, di ba? Biglang automatic, nag-apply na siya ng Windows 10, sinira na niya. Katulad ko, hindi ako mataas pang illiteracy ko sa computer eh. So, naku po, nagbago na. Naku, nagagalit na ako. Asan na yung ko? Ibalik mo nga doon sa 8 ko at sinira nung Windows 10, yung aking design na gusto, na fit sa gusto kong feature. Di ba? So, yun ang problema. Sabi ito, both gift and calls are something that will never change. It is irrevocable. The gift of God will last. Kahit na ano pang taon yan, mag-jive siya dun sa model. Hanggang matapos. Dinesign siya na forever. Yan ang sinasabi dito. So it came, the gifts of God will come from eternity past, coming from eternity past, tapos it will pass on the 2-digit life, and then it will continue to experience up to eternity future. So ano siya, dumadaan talaga siya na ganun. Yun ang gift ni Lord calling. Kaya lang, ang problema natin, because we are carnal men, di ba? We love carnal things. We love worldly things. And so, wala talagang appeal sa tao ang mga bagay na hindi nakikita. Walang dating sa atin. Wala ka nakita sa Trinoma na isang palengke o na isang stall na ang nakalagay nakalagay doon, ang product nila is peace, kapayapaan. Tingin ko walang bibili doon kasi hindi nila nakikita yun. Walang dating, walang appeal sa tao. Diba? Binubusog pa rin tayo ng carnality ng mga makulay at granyosong presentation kung paano pinapackage ang mga bagay-bagay. Attracted tayo sa mga nakikita natin. Okay? So I'll try my best to give you top 5 among all the gifts that God may give to us. These are the top 5. Are you excited? Okay. Pakitaasan mo nga ang kilay ng katabi mo, excited ako. Walang kilay, ano? Ayan, bigyan ni Lord ng gift of kilay. Are you ready? How many here wants to experience 5 outstanding gifts that comes from God? And I hope na lahat ito meron kayo. Number 1, are you ready? Pero bawat isang gift, since 5 ito, bubunot din ako ng 5 na mananalo. Bawat isang gift ay nag-represent ng simbolo ng bawat puntos na ibibigay ko. Are you excited? Ayan, nasa harap niyo yung 5. So number 1 is Clarence Liano. Where's Clarence? Where's Clarence? Clarence. Wala? Liano? Wala? Okay. Wala agad siya? Okay. Nasa labas? Okay. Okay. Next is Panpan Robite. Ikaw. Ikaw si Clarence. Oh, Clarence. Ayan. Ayan. Okay. Ano masasabi mo? Thank you po. Thank you ka rin. Hindi na. Mamaya na lang, ha? Okay. Isa lang. So, yung unang-unang nabunot is the gift of contentment. Panglima ito sa top 5. Ecclesiastes. Basa, sulat, Ecclesiastes 3:12-13. Ecclesiastes 3:12-13. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. NLT version. Puntahan natin. But let's begin with verse 12. So I concluded that there is nothing better for people than to be happy and enjoy themselves. Enjoy themselves. As long as they can. Go, enjoy it. And people should eat and then drink and enjoy the fruits, the toil of their labor. For these are gifts from God. Basically, what Solomon wants to say or to convey to us is the gift of contentment. Contentment with happiness, with satisfaction are worthy goals for life. Why? Because we are living in an unsatisfied generation.
Dami nating option. Pagdating sa hamburger, meron tayong Jollibee, McDo, tapos meron tayong Burger King and Burger Queen. Ayan, meron Burger King dyan. Dito yata Queen. Puninari yata yung sa harapan. Daming options. Because of yung unsatisfied condition of men nowadays. Super yan. Makikita mo lahat yan. Pag nagkwentuhan ng mga tao, nag-chat, kasi in-upgrade ko kasi pinalitan ko Kasi hindi pala siya maganda kaya kinuha ko tong ganda nito, pero maganda. Pero lately, meron darating daw So, yan ang common transaction ng tao. So, ginagawa lahat ng mga matitindi, malalaking produkto, yung service nila, ito kailangan mo to. Well, in fact, hindi. Hindi mo talaga kailangan. So, to be honest, kung gagamit kayo ng YouTube, gagamit kayo ng computer, dalawang importanteng bagay sa paggamit ng computer. Una-una ay pagtawag, pangalawa pag-text. Pero sa computer natin, ang dami-dami ng bagay yan. Uti mo electric pan, lalagyan na nila dyan yan. At saka microwave, lalagyan na nila dyan. Why? Because hook ang tao sa mga unnecessary needs niya. Why? Because we are living sa isang napaka-unsatisfied generation. Wala silang kakontentuhan. And some people pursue them in a wrong way. So God wants us, sabi ni Solomon, God wants us to enjoy life when we see it according to God's point of view. So anong point of view ng Panginoon? Sabi niya ganon. Pag binalikan natin yung point of view ng Panginoon, ang sinasabi niya, so I consider that there is nothing better for people. This is better, sabi niya ganon. Di ba? For people than to be happy and then you enjoy and enjoy themselves as long as they can. And people should eat and drink and then enjoy the toil of his labor. For these are gifts from God. So may trabaho ka, enjoy it. Sabi niya gano'n, meron kang galinto, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka sa mga bagay na na-receive mo at hindi ka dapat magwala sa mga bagay na hindi mo kailanman ma-receive o hindi na-receive. Hello? Hello? So we discovered that real pleasure, so what's real pleasure? Real pleasure is found enjoying whatever we have as a gift from God. So your work, it's a gift. Pastor, ang layo sa Makati, it's a gift. Sana mas malapit. And then go to Sorsogon every day. Travel 12 hours every day. Hello? Hello? So real pleasure is found enjoying. You decide today to enjoy life. You eat, enjoy it. Drink, enjoy it. Ano iniinom mo? Soft drinks? Enjoy it. Minom ka ng tubig? Wala kang soft drinks? Ay, enjoy it. Whatever, kung ano nasa harapan mo, enjoy it. You thank God. Sabi mo kay Lord, salamat. Still, nakakainom ako ng tubig. Dalai Lama said, when you are discontent, you always want more. And then your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, now you can say to yourself, oh yes, I already have everything that I really need. Yung mga bagay na wala sa'yo, hindi mo siya need. Wala akong boyfriend ngayon, hindi mo siya need. May boyfriend ka na, need mo na siya. Hello? Pastor, paano? 2 years na akong graduate, wala pa akong trabaho. Well, hindi mo siya need. Enjoy. Magpahinga ka sa 4-year course mo na hirap ka. 9 years mo kinuha. Rest for 2 years. Never pa nagtrabaho? Umiyak ka. Sapagkat umpisa ka na magtatrabaho. Babagtasin mo ngayon ang kalbaryo ng MRT kung saan lahat ng tao wrestler at member ng UFC. Pero kung andun ka, then enjoy it. Sabi ni Lao Tzu, he who is contented is rich. Another word from him, be content with what you have, rejoice in way things are,
And when you realize that there is nothing lacking, the whole world belongs to you. How I wish that I will have a big house. Ha, really? Alam mo ba hinihingi mo? Cleaning a 7-bedroom house? Mas wala kang katulong? It will be a nightmare for you. Ang bihira ang bahay. Wala namang maraming tao, pero hindi siya matapos-tapos linisin. Kaya maraming bagay na hindi binigay sa atin ni Lord kasi bakit? Nakakatulong sa iyo. Lord, pati hindi mo ako binigay yan. Naku, malaking tulong sa iyo yan, money boy. Kasi bakit? Kung binigay ko sa iyo yan, naku, wala ka ng pahinga. Ang lalaking walang pahinga. Lao Tzu again says, to know when you have enough is to be rich beyond measure. Just to know it, that you have enough. Di ba? When you say enough is enough, or when you have enough, is to be rich beyond measure. Wala ka nang mayaman ka na. Mayaman ka na. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Regardless of sunshine or rain, be thankful for another great day. Treat life as an ultimate gift because it is. Yung buhay ka lang, kapatid, ay ang pinakamagandang regalo sa iyo ng Diyos. Kahit na yung mga bagay na wala sa iyo. Kaya kung may kinakain ka, thank the Lord. Meron kang iniinom, thank the Lord. May chance para ka mag-excel. May chance para ka ma-promote. Do it. Kung hindi, then huwag ka magkaroon ng regret. Hindi para sa iyo lahat. Ano ka sineswerte? Lahat sa iyo? Hindi pwede yun. May mga failures at may mga successes na parating at ang buhay ay punong-puno ng balansing buhay. Iiyak tayo, tatawa tayo. Hindi pwedeng puro iyak, hindi natin kakayanin at hindi tayo pwedeng tumawa. Basta anumang bagay ang dadaan sa atin, enjoy it. Enjoy it. Sabi mo sa katayo mo, enjoy it. Tama po ba? The gift, okay? So because it is. So sinasabi ni Solomon sa atin, pambihira, mag-enjoy ka, may kinakain, may iniinom. Ito ang regalo sa iyo ng Diyos na buhay. Sarap ng buhay. Maximize it. Karoon ka ng sense of contentment. Number 2 is the gift of having wealth and possession. Pang-apat ito sa 5. Ayun, ang nabunot ko na ay si Panpan. Di ba, Panpan? Tama ba? So this gift represents the gift of wealth and possession. 4 na check. Yan, blank check. Bahala ka na maglagay. Anong gusto mong ilagay na amount? Nasa sa iyan. Huwag mo lang ipapasok. Ecclesiastes chapter 5:19. Are you ready? Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is the gift of God. Sabi niya, moreover, when God gives someone wealth and possession and their ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is the gift of God. So this is the gift of what we call wealth and possessions. Pastor Manny, contrast ba ito dun sa gift of contentment? No. May tao talagang biniles ni Lord ng wealth. Binigyan sila ng abilidad to acquire great possession. O ba? So, don't ever think that God only gives spiritual things. Thinking that material things is from the devil, di ba, is a wrong teaching. God will bless us with material things. Why? Because He owns everything, including the riches of this planet Earth. The meek shall inherit the earth. Okay? Pero yung wealth and possession na ito, ay hindi naman agad binibigay ng Diyos kung kanino man because it's a gift. So sino na mamimili kung sinong bibigyan ng gift? So may mga taong bata pa lang talaga, kakakitaan mo na ng husay at galing sa paghawak ng salapi at kung paano nila pinapalago ito. At may mga tao rin na bata pa lang alam mo ng waldas sila, taliwaldas. She observed the word of Solomon when he says, moreover, when God gives someone. So the question will be, who is this someone? When God gives someone, who is that someone? Ako ba can I
qualify myself as yung someone dyan in Ecclesiastes 5:19? So yun ang pwedeng tanong po natin. So the question will be, who is this someone? Who is that someone? There are 3 characteristics of someone. According to Solomon. Number 1, sabi niya, someone who has the ability to enjoy them. So paano ko malalaman that I have the gift of wealth and possession? Merong kang kakayanan na abilidad is ability, right? The ability to enjoy them. Maximize it. Minamaximize siya yung gift. Nag-i-enjoy siya dun sa gift. Hindi siya ma-entangle dun sa gift. Kasi may abilidad siya hawakan. At pag ginawakan niya, ini-enjoy niya. Nakuha mo? Ginagamit niya yung gift para mag-enjoy siya. Hindi sinasabing para ma-amuse siya o magsugal siya, okay? Magkasino siya, tapos hindi niya sinasabi niya, nung hinawakan niya yung pera, okay, pinag-usapan ko, malaki yung pera, no? Nung hinawakan niya yung pera, meron siyang abilidad mag-enjoy sa paghahawak ng pera. Nakakita ka ng tao na, ay, ayoko na malaki yung pera, natatakot ako. Hindi pwedeng bigyan ng Panginoon ng yung ganyan mga tao. Ay, anong gagawin ko ito? Naku, baka matagal ma-hold up sa akin. Yun ang nangyari doon sa parable of the talent. Natakot siya na, taka muna, baka ma-squander ko yan. Lord, binaon ko, binalik ko na sa'yo. Sabi ng Panginoon sa kanya, wicked, lazy servant. But this man, the someone here, has the ability to enjoy life. To enjoy the wealth. At magaan niya na hindi siya nabe-burden dun sa wealth. At hindi siya na-anxious dun sa wealth o nagda-doubt dun sa wealth. As a matter of fact, nag-enjoy siya dun sa wealth. Hello? At dahil nag-enjoy siya, sabi rito, pangalawang karakteristik nitong someone na to is alam niya to accept their lot and be happy in their toil. So number 2 is to accept their lot. Ano sabihin po nito? Alam niya yung calling niya. Doon sa particular na pera. Well, engage siya sa pera. Alam niya pa paano patakbuhin yung pera because alam niyang kaya niyang patakbuhin yung pera. Alam niya pa paano to i-distribute well. Kaya nga sa Bible, pag pinag-aralan natin ang Bible, ang presentation ng Bible sa Kingdom of God is like a merchant, a businessman, a millionaire, invested his money to, ganyan-ganyan. Inakwento lahat sa umiikot ang most ng mga parables ni Jesus Christ. And so, tanggap niya yung kanyang calling. Yun yung sinasabi to accept their lot. Tanggap niya na malaki ang responsibilidad niya sa pera, pero alam niyang hawakan ng pera at hindi alam niya paano hindi siya hahawakan ng pera. Hello? May gift yun. At mag-uumpisa yun sa 1,000, sa 2,000, sa 200,000, and then 2 million, and then mamaya-maya, pinag-usapan natin is 100 million, at magugulat kayo ngayon sa panahon natin ng mga ordinaryong Pilipino na involved sa 1 bilyong peso na business. At tatanungin mo sila, saan ka nag-start? Naku, nag-start lang ako sa slaughter ng baboy ano nangyari? Nakuha ko tong Batangas, nakuha ko tong Olongapo, tapos nakuha ko tong Bigan, nakuha ko to. Nagpapatay ako ng baboy ng 300 araw-araw. 500 araw-araw sa Olongapo. So, para kumita ka lahat, 100 piso na lang ako sa 300 piso. Nakuha mo? The ability to acquire wealth. And number 3 is to be happy in their toil. Meaning, the ability to acquire wealth must be accompanied by the ability to enjoy it, seeing riches as a gift from God and of God. So when you see it and God is bountifully supplying you of the gift of wealth, you begin to enjoy it. So if you have plenty of it, then you will see yourself now in ministry of supplying the needs of your fellow men, the needs of the church. Di gagamitin ako ni Lord, Pastor, bakit? Ang gaan ko sa pera.
Hindi ko yan maintindihan. Kaya yung mga tao, hindi nyo napansin, yung mga tunay, yung mga tunay na yayaman, lahat ng panahon, may panahon sila. Hindi nyo napansin, lahat ng mayayaman, may panahon sila mag-golf. Ang paglalaro ng golf ay nag-i-entail ng oras. Yung hindi marurunong na yumaman, sabog ang oras nila. At hindi na nila ngayon may spend ang kanilang pagninegosyo with happiness. Bakit? Bakit? Burden na ngayon yung pera sa kanya. So, nung describe ng Bible ang tunay na mayaman, ang ginamit na word ay stewardship, which means a distributor. Dinidistribute niya yung trabaho. Kaya nakakita tayo ng mga Christian na matapos magkaroon ng sangkatutak na negosyo, hindi na sila nakakita ng church. Maniwala ka, babalik-bulit yun sa zero. Babalik at babalik sila sa zero. Para lang matutunan nila na dapat ang negosyo ay dapat nag-i-enjoy ka sa negosyo mo. Kaya gusto niyo malaman kung sino ang pagpapalain ni Lord para yumaman, tanungin niyo ako, yung nag-i-enjoy at saka yung masaya. Pero kapag nagka-negosyo ka, tapos naging impacto na ang mukha mo, aalisin na ni Lord siya, anak, alisin ko na yung trabaho siya. Bakit? Nagiging kamukha ka nung partner ni ng Beauty and the Beast. Yung isa, yung impact, nagiging kamukha ka. To hindi. Learn to be happy in their toil. So the acquiring wealth now becomes now a ministry. Because he's happy. Bishop, ano nangyari dyan? Ano yung sinasabi dyan? Narinig ko. Anong ipagagawa? Pastor, ilan yung kailangan dyan? May 5 batang grammati. Kunin mo yan. Dalhin mo na yan dito. May bakante dito. Nakuha mo? It becomes now a ministry. Ano yung tinatayo dyan? Bakit hindi kayo magsalita sa akin? Sa akin dumadaan yan hindi nyo na trabaho yan. Trabaho ko na yan. It becomes now a ministry. Kaya pag nagkatrabaho ka, hindi ka masaya, tanongin mo sarili mo. Ba't di ka masaya? Dapat masaya ka. Wala na naman akong sweldo. Wala kang ang gandang buhay ito. Saka nakakita wala kang sweldo, pero buhay ka pa rin. Enjoy. Sabihin sa katayo mo, enjoy it. Be happy with it. Amen? Seeing riches, okay? Asan tayo? Then you will experience happiness. So ngayon ang posisyon mo, and you will accept your lot. Sabi, ministry mo na ngayon yan. To be honest po, way back, siguro 2007, before I decided to go full-time. I went full-time 2007. I went full-time 2009 and 10. To be honest po talaga, ang gaan ng pera sa akin sa negosyo ko. Binigyan ako ng Lord ng negosyo, napakaganda. At yun ang pinag-give up sa akin ni Lord. Hanggang. Hindi ko maintindihan yan. Bago matapos to may kasunod ako. Isa-isa lang yan. Basta yan lahat yan. Then you will experience happiness without limit. You make other people happy. Yung by supplying their needs, supplying the needs of the ministry, of your calling, of financing the kingdom of God. Kasi ang maraming hindi nakikita na gagamitin ang pera niya sa kaharian ng Diyos kasi wala naman silang abilidad unawain na galing sa Diyos yun. Kaya ang unang-unang sinabi ni Solomon dito, God gives someone the ability to acquire wealth and possession. So, ang unang kinalo ni Lord, that the ability of acquiring wealth comes from the real CEO. And that is God. Who is our CEO? God. Nandiyan ba kayo? Sino pinaglilingkuran nyo? Sino ang boss mo? Sapagat marami talagang tao, ito makinig mabuti, na hindi nila i-involve ang pera nila sa Diyos. Kasi hindi nila makita na, hindi, pastor, pinagpagurang ko yan eh. Ay, hindi naman ganun yan. Hindi siguro ganyan yan. Baka, yun, hindi talaga nila bibigyan si Lord ng pera. At hindi makaka-score si Lord ng pera sa kanya. Kaya minsan may pastor matalino. Ang ginawa niya, lahat ng seat, yung upuan niyo, nilagyan niya ng number. Yan, lahat yan. Tapos may push bottom dyan, makukuryente yung tao.
So, ang ginagawa niya, lahat na magbibigay ng 20 mil, patatayuin niya ngayon. Tatayo lahat yun, magbibigay ng 20 mil. Hindi tatayo yung church niya. So, ang ginagawa niya, kinukuryente niya. Tatayo ngayon yun, tataas na. Gano'n. 20,000 siya. Okay. So, ang ginawa niya, sino ang gusto magbigay ng 10,000 sa church? Pinindot siya, tayo, 10,000, kinumpute. Okay. Sana naman, gusto magbigay ng 20,000, kinuryente rin lahat. 30,000, ganun din. 5,000 na yun. Makatid lahat na tawag. Umuwi. Bigay sila sa church. After nilang umuwi, may isang naiwan. May isa naiwan. Nakatungo na ganun. Yung mama, nakakapit dun sa upuan niya. Ayan, nakagalanto. Ayan, nakaganyan. Ayan. Gulat sila sapagkat nung chinecheck nila, tinutulak na lang ganun, patayin na. Yung pala, kada pindot ng pastor, siya lagi napipindot, pero hindi siya tumatayo. Pero nagulat sila, yung kamay nakakapit dito. Sa makatid yung bata, hindi talaga tatayo kahit kuryentehin siya. So ano nangyari? Dahil ay tumayo, patay. Huwag lang makapagbigay kahit mamatay. Huwag lang siyang makapagbigay. The gift of wealth and possession will be given to only to those who are willing to give the money back to the real owner. So the ability to enjoy, accept the lot, sabi, plus being happy with the wealth and possession, seeing it not a burden, but a privilege to serve the Lord, sabi sa Bible, sabi ni Solomon, this is the gift of God. Ito daw ay, sabi niya gano'n, ito daw ay regalo ng Panginoon. Palakpakan natin po ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi ni Miguel Cervantes, the gratification of wealth is not found in mere possession or in lavish expenditure, but in its wise application. The gratification of wealth is not found in mere possession. Hindi yung gratification ng kayamanan ay hindi natatagpuan kung magkaano ang hawak mo at kung paano mo lavishly winawaldas o ginagastos ang pera. Uy, yaman ito. Grabe, oh. Diba? Pag nakita mo si Manny Pacquiao, sinasarado niya SM para makabili si Jinky. So this is not about lavish expenditure, but in its wise application of money. Kaya pag binigyan mo anak mo ng tigsi 16,000, o anak, bibigyan ko kayo ng tigsi 16,000, then anong plano nyo? Pag sinabi ng isang anak mo, bibili ako ng iPhone 6. At yung isa naman, magne-negosyo ako, Papa. At yung isa naman, nako, may murang Cebu pack papuntang Hong Kong. Wow! 16,000. Alam mo na kung sino yayaman sa anak mo. Kasi yung iba ang inisip agad, lavish, sabi rito, expenditure. What do you mean by lavish expenditure? Lavish. Lavish talaga. Yung sabihin, ubusin niya yung 16,000. Hawa mo? Hello? Winston Churchill says, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. We make a living by what we get, but we make life alive by what we give. Confucius, to be wealthy and honored in an unjust society is a disgrace. To be wealthy and honored in an unjust society is a disgrace. Kaya pag tinignan yung mga politician natin, grabe, nakakalula. Kasi may 4 billion na sila lahat na pera eh. May 4 bilyong pera ka at asset. Tandaan mo yan. Ang laki yung pera po niyan. Question, paano mo isasaksak lahat yan sa lalamunan mo?
ang ating tiyan, ang papasok lang dyan, 155 pesos ng Big Mac ng McDo. Enough na yan para mabusog. To be wealthy and honored in an unjust society is a disgrace. And so what will happen? 2016 again, there will be coming election. And again, we never learn our lesson. We will again vote for people well-known to the society and yet living a corrupt life. Thinking that they will save our family. No, they will not be the savior of our families. They will only save their own family. To be wealthy and honored in an unjust society is a disgrace. Kaya nakakalungkot. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? So number 2 is what? The gift of wealth. Ilan dito gusto yumaman? Gamitin ng Panginoon. Gusto niyo yumaman? Payayamanin ka ni Lord, lalo na kapag walang kurot. Pag nagbibigay ka tapos walang kurot, maniwala ka, yayaman ka. Pero yung kapag nagbibigay ka ng pera tapos bago ka magbigay, yung parang hindi ka na makatulog, huwag ka na lang sana yumaman, kapatid. Kasi hindi ka magiging masaya. Can I hear an amen for that? Amen. Number 3 is the gift of love. It's a gift. Mitch Tejano. Where's Mitch? Mitch Tejano. Mitch Tejano. Mitch. Saan ka man? Saan ka man naroroon? Magparamdam ka. Wala? Walang Mitch Tejano? Ha? CR? Oo, okay. Luz Baladad. Asan si Luz? Wala rin? Okay. Bakit kayo nandito at wala kayo rito? The gift of love. Nenita Cleofe. Nenita Cleofe. Itong gift na to represents the gift of love. Puso siyang buhay galing sa heart center. Pangtatlo sa 5. 1 Corinthians 12:31. In-explain ni Pablo ang chapter 12. Chapter 12 of 1 Corinthians is about charisma or gifts. Kasi pinakita niya paano i-operate, magagandang gifts. Kaya lang, nung ending na, nagpe-present na siya ng isang outstanding or excellent gift. Even though, yung ipe-present niya was considered by the book of Galatians as fruit. Pero gumamit si Pablo ng ibang term para explain na hindi lang siya fruit. Ang sinasabi niya, it's a gift. So, ini-introduce niya sa 1 Corinthians 12, ang love. Ganito pagkakabasa. 1 Corinthians 12:31. Now, eagerly desire the greater gift. Yet, sabi niya, I'll show you the most excellent way. So, pag binasa mo yung 1 Corinthians 12, it's about charisma, gifts. And then 13 is about the gift of love. Active love yan. It's not passive. Love is not passive. It's active. Tapos 14 naman is how to appropriate the gifts. Okay? So charisma, tapos ipinreset niya yung love. So parang dalawang sliced bread, tapos ang palaman niya, parang cheese whiz. Ang palaman ay hindi cheese whiz, ang palaman niya ay love. So 13. So 13 is the chapter of love. Let's go to 13:2. 13:2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith that can move mountains, but do not have love, I'm nothing. So God wants to enjoy life in its fullest through love. Love is the fulfillment of the law. Sabi ni Pablo at saka ni Peter, love conquers all. Love covers over. Supreme ang love. Tapos ang presentation ng love ni Paul, active, hindi siya passive. Hindi mo lang nararamdaman yung love ko, pero actually meron. Hindi totoo yun, nararamdaman ng love. Active siya eh.
Hindi, basta andyan lang yan, di mo lang, nauupuan mo lang, napuwitan mo lang yan. Hindi totoo yun. Because, pangalawa, bakit ko sinabing active ang love? Because we have an active God. Tapos pagdating kay John, pinresent na ni John that God is love and love is God. So sinabi niya na ang Diyos ay pag-ibig at ang ugali ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. So God is love. And love, 1 Corinthians 13, is a gift. I teach you an excellent way. Sabi niya ganun. Because God is love. And love is a gift of God because God is love and He wants you to experience His person through His love. So listen carefully. The only way, one of the, ways to experience God, we can experience God through trees, oxygen, mountains, sightseeing. Maraming ways. Because God is a revealing God. He loves to reveal Himself. But the most excellent way for God to reveal Himself to us, to mankind, is love. Because God is love. The love of God, kapag nasa atin, will never make you God. Pastor Manny, if God is love, love is God. And so accepting God means accepting His love. And so we will be God. Since that love can be, pwede kong dalagay sa puso ko. No. The love of God will never make you God. But, sabi mo sa katabi mo, but. Lakasan mo. Panike, but. You will experience God in your innermost being. The totality of God now resides inside you, within. So, hindi ka magiging Diyos, ang sinasabi. Hindi ka magiging Diyos. Ngunit mararanasan mo ang Diyos sa pagkatao mo. Sapagkat siya ay nasa loob-loob mo. It's a gift. Because it's a gift. Kaya minsan magugulat kayo, minsan, ang sama-sama na ng loob natin, sakit-sakit na ng ginagawa ng tao sa atin, durug-durug na tayo sa mga pinagsasabi ng mga tao sa atin, at kung ano-ano mga bagay narinig natin, pero grabe ang comfort na wala naman nagko-comfort sa'yo. Bakit ka comforted lagi? Liban sa comforter mo. And that is the love of God. Di mo ma-express. Ano ba yan? Ba't ako masaya? Bakit okay na? Hindi okay na. Hindi, okay ka ba? Patawarin mo na kami. Ay, hindi okay yun. Yung totoo naman, okay sa'yo. Bakit? Na-experience mo yung love ni Lord. It's a gift. And the presence of God's love is the absence of hate. No believer can experience both love and hate at the same time. Never. Pastor, ba't galinto ako? Umiibig ako sa Diyos, pero gusto kong pagpapatayin itong mga kapitbahay ko. Sorry po, hindi po pwede mangyari po yan. Whether i-reject mo yung isa o whether i-experience mo yung isa. Kaya sabi ni John, siya na nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero kinamumuhian niya ang kanyang kapatid, 1 John chapter 2, is a liar. When God's love is not in him. Number 4. Pangalawa sa 5. Tama ba? Hindi ko napapaliwanag yan. Ano ko, bali? Lahat papaliwanag ko. Christian Reyes. Where's Christian? Oh, Christian. This gift is the symbol of the gift of grace. Okay. Initian lang ako. Sabi niya, alam mo na yan, Pastor. Romans 5:15. Pangalawa sa 5. Ano ulit yung gift? Number 1, the gift of contentment. Are you contented na? Amen? Are you contented with your face? Okay na yan? Para paayos nyo din, ha? Paayos nyo kung may pagkakataon. Mag-ipon kayo ng konti. Okay. The gift of grace, pangalawa sa 5. Romans 5:15. But the gift is not like the trespass.
For if the many died for the trespass of one man, how many more did God's grace and the gifts that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Tagalogin ko, hirap. Ngunit ang kaloob ay di gaya ng kasalanan o pagsalangsang. Sapagkat marami ang namatay sa pagsalangsang o kasalanan ng isang tao. Lalo't higit ang biyaya ng Diyos at regalo sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao. Si Jesucristo mag-uumapaw sa marami. Tinuloy pa niya, Romans 5:17, for if by the trespass of the one man that reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace? Sumunod, another gift na naman ang sinabi. And the gift of righteousness, it's a gift. Reign in life through the one man, Jesus Christ. Tagalogin ko pa, ang sakit sa ulo. Kaya nga sa pamamagitan ng pagsalangsang ng isang tao, ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng isang tao. Bakit hindi kaya higit ang pagtanggap ng mayamang biyaya at regalo ng katwiran na maghahari sa buhay sa pamamagitan lang ng isang tao? Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Now listen carefully because Paul mentioned about death. So if you think that physical death is a horrible thing, no, it's not. Physical death, on what manner it may be, is not a horrible death. The most horrifying death recorded in the Bible is spiritual death. Why? Because it was defined as total banishment from the eyes and the presence of God. So if you think that death is a horrifying thing, nakakatakot ang kamatayan ng tao pag namatay ang tao, hindi po. Sinasabi ng Biblia na ang nakakatakot na bagay sa tao ay ang mamatay ang taong buhay na mamatay siyang malayo at malayo na sa Diyos. Total banishment from God. So explain ko further. You will feel that God is far away from you. And that you are away. That you are away from the saving grace and mercy of God. Kaya may mga taong buhay, pero dedo patay. Buhay patay. So yan ang kalalagayan ng tao. Tao, patay ka sa akin. Sabi ng Panginoon, patay ka sa akin. Mamamatay ka physical, tapos may nakaabang sa iyong kamatayang spiritual. Bakit? Nagkasala ka. Ginawan mo, sinundan mo yung kasalanan ng isang tao. Nag-follow ka doon. Kaya mamamatay ka. Yan ang relationship ng tao. At sabi ni Paul na ang tao, magaling si Paul, sinabi niya na ang tao ay kaaway ng Diyos at ang Diyos kaaway niya ang tao. Sorry po, kahit ano pang paliwanag niya, yun yan. At birihin mo, itong nag-aaway na dalawang ito at ang tao pasaway, walang ginawa kundi inisin at kulitin ang Diyos ng mga kasalanan nila, di ba? Anong ginawa na? Sa dalawang ito nag-uumpugan na to, pumagitna is the word gift. So anong trabaho ng gift, Pastor Manny? If you go back, pinag-aralan ninyo ang theology of the gift in the Old Testament, ang trabaho ng gift ay i-pacify ang nagagalit na tao. I'll give you example of a person na pacify yung kanyang galit. Si Esau, galit na galit kay Jacob, dahil kinuha yung birthright niya eh. So ginawa nito, mga 14, 20 years silang di nagkita, nagpalakas yung kuya, si Esau, tapos gumawa ng fighting men. Nung panahong magpapang-abot sila, naghanda na yung kuya ng 400 fighting men para patsugi at papatay at ipamasakir. Tatagtarin nilang buhay si Jacob. At si Jacob naman, pinalayas ni Laban, dala-dalawa yung dalawa niyang asawa, dala-dala yung mga anak niya, dami-dami anak, 12 yung anak niya. Di ba, nalaman niya, naku sir, sabi niya gano'n, yung kuya mo, andyan, 400 na tao ang handa na. Ipamamasakir ka. Ipalulunok sa yung nuclear weapon ng USSR na bili niya, papuputukin sa lalamunan mo. Ganun ba? Oo. So anong gagawin natin? Di ba, bahala na si Lord. Sabi niya, paunahin mo yung gift. Ang ginawa ni Jacob, pinaunahan si Esau ng gifts. Bulls, oxen, goats, lamb. Dami!
Pinauna. The gift went ahead. Sabi ng Bible, went ahead. And then sumunod silang pamilya. O tatanungin kita, nung pag-abot yung pamilya, wala na yung galit. Tatanungin kita, may taong kaaway mo sa college na hindi ka pinakopya kaya bumaksak ka sa board exam. But after 13 years, makikita kayo. Pero bago kayo magkita, ang plano mo talaga, di ba? Sakalin. Kaibigan tayo, di ba ako pinakopya? Baksak ako. Pero bago kayo magkita, binigyan ka ng Fortuner na brand new sa garahe mo. Wala kang garahe, tanda mo ha? Wala kang garahe, binigyan ka ng garahe. Sabi niya, ano ito? Sabi niya, bigay nung kaklase mo. Tanong, magagalit ka pa? So, ang trabaho ng gift, i-pacify yung galit. Sa malalim na salita, malalim, masakit, aswaj. I-aswaj yung galit. Hindi na, may galit pa rin, pero humupa. Ginawa ng Panginoon, nag-aaway ang tao at ang Diyos, pambihira. Siya nagbigay ng regalo ng biyaya. Yung Panginoon, imbis na magalit, naku, pukpukin ko kayo sa ulo nyo, kutusan ko kaya kayo. Ginawa ng Panginoon, minahal na lang tayo at itinuri niyang anak. Sana kung inaswatch yung galit, ginawa ni Jesus, tinanggal yung galit. Ginawa niya sa tao, tinanggal niya yung kasalanan, at nung makita ng Ama ang mga tao, ang nakita, hindi yung kasalanan ng tao, ang nakita sa tao ay ang pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo. Tanggal ang galit. Regalo sa iyo ng Diyos. So, imbis na kutos-kutosan ka ng Diyos ngayon, dahil sa mga pinagagagawa mo, mga kababalaghan, walang option si Lord kundi yakapin ka at mahalin. At ipagheli. At itapon ka sa Pluto. Paminsan-minsan ng konti. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong magagawa eh. Ilan dito natutuwa sa balita na yan? Oo, hindi naman naintindihan. So, yung recipient ng gift, Pastor, recipient ng gift yung tao? Ay, hindi. Yung recipient ng gift, both yung tao at Diyos. Yung nagagalit, tapos yung may kaso, parehong binigyan ng gift. Hirap intindihin. Pero nangyari. Wala na po akong oras. So in every situation, you will always find the strength. Kaya magulat kayo, in our Christian walk, bakit nung kaharapin may problema, hindi talaga, Pastor, hindi ko talaga kaya yan. Saka, at the end of the day, saka ko malalaman na, paano ko yan nakaya? Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak. Ay, bangungot yan. Pero nung nangyari, ba't nakaya ko? Laki-laki ng utang ko. Paano ko yan babayaran? Paano ko yan natapos at matatapos na bukas? In every situation, you will always find strength, power, the capacity to endure, the capacity to gain victory over adversaries. And behind these things is the gift of grace. Tama sabi ni Pablo, sabi ni Lord kay Pablo, my grace is sufficient for you. It's a gift. So kung bibigyan ka ng Lord ng iPad tsaka grace, I suggest, ask for grace. Because iPad cannot produce grace. But grace can produce more iPads. And last but not the least is the gift of eternal life. So this last gift is the symbol of eternal life. I hope nanalo na kayo. So nanalo ay isang lalaki. Yes, okay. Si Daniel Tejano. Who's he, Daniel? Ayan. Daniel, where's Daniel? Si Dandan. Halaga? Naintindihan niya ba ito? Okay. Sige. Oo, siyempre. Wala tayong tinatangi. Yung mga ganyang bata, yung makasalanan na rin niya minsan. Oo, pero akyat sa langit. Pero yung kuya, magpalinis ha. Hindi naman. Mabait na bata yan. Last is the gift of eternal life. Top 1 sa gift ni Lord. Lahat. Pag sama-samahin mo lahat, top 1 to. Kaya lang, 3 component itong ating pag-usapan. Mabilis lang. Wala na po ako oras. 5 more minutes. Promise. Number 1 is life itself. Pablo Balya, sabi niya, regardless of sunshine or rain, be thankful for another great day. Treat life as the ultimate gift because it is. The mere fact that you're still alive, it's a gift.
Amen? Buhay pa ba kayo? Kumakain ba kayo? Magana ba kayo kumain? Malakas ba kayo kumain? Hindi ba kayo tumitigil kumain? So you're still alive. It's a gift. Amen? Kasi may mga taong hindi na buhay. Number 2, salvation. Ephesians 2:8. Part of eternal life is salvation. Ay sabi ng salvation, wala nang galit ang Diyos sa akin, na-assuage na, na-pacify na ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin ng biyaya ay maluwag ng ipagkakaloob sa akin. Ephesians 2:8, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. For the wages, it's Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus our Lord. And so we can now, pwede natin ngayong sabihin that we have salvation. The name Jesus means Yahweh saves. Jehovah saves. Ang Diyos ay tagapagligtas. And so, wala na akong kapahamakan. Ang kamandag ng hell ay hindi ko matitikman. Ni ang dila ng apoy ng impyerno ay hindi ko matitikman. Because I'm saved. But the last and not the least is eternal life. When I say life, tapos salvation, tapos eternal life, is eternal life with God. 1 John 5:13. 1 John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Sabi ko, Lord, ano sabihin nito? Lalim. Basic. Salvation first will penetrate the mind. Before the salvation of the soul and the body is the salvation of the mind. You know. So that you may know. Ephesians chapter 6, where the helmet of salvation, you know. Alam mo that you will have eternal life. So what then is eternal life? Liban sa life. May buhay ka? Yes, that's life. That's a gift. Number 2, saved ka ba? That's a gift. But when you say eternal life, is spending life with God. I'll give you example. May tita ka sa abroad. Sabi niya, Jimmy, Jenny, ma-approvean yung visa nyo. Kasi malakas ako sa consul dyan sa American Embassy. So ma-approvean ng mami mo, at saka ikaw, at saka yung isang kapatid mo. Pupunta kayo sa abroad, sa Amerika. Tapos pagdating sa Amerika, magtutour tayo rito for 2 weeks. Sasakay kayo ng cruise. Alam niyo ba yung cruise? Yung cruise. Papapasan kayo ng cruise. Tapos pupunta tayo sa Latin America, marami tayo. Pupunta tayo ng Argentina tsaka Brazil. Marami niyang tour dyan. Okay? Tita, magkano na babayaran namin sa visa? Sabi niya, wala kayong babayaran. Sagot ko yan. Okay, very good. Ang ganda po. Sige po. Tita, magkano ang babaunin namin pocket money? Wala kayong babaunin pocket money. Sagot ko yan. Tita, magkano pa babayaran sa aeroplano? Anong babayaran sa aeroplano? Sagot ko rin yan. Bakit wala ko kaming sagot? Makakasama niyo ako ng 2 weeks. Dalang mami mo, kaya ako nakapag-abroad dahil pinag-aral ako niyan. At saka wala akong asawa, wala akong anak, mahal ko kayo, sasamahan ko kayo. Sagot ko lahat. All expenses paid. Akin yan. Pati business class nyo. Pati 5, 7 star, 8 star, 10 star, all star na hotel. Sagot ko yan. Hanggang pag-uwi niya. Bakit ba rin? Sagot ko lahat yan. Because I want you to spend 2 weeks with me. Now try to imagine spending 2 weeks with a tita who is so generous, right? Tita, ano kakain? Grabe kakainin natin, hindi nyo pa nakakain. Tapang dinosaur. 50 years nang pinakukuluan, malambot na. But that is not eternal life because you will just spend 2 weeks with your tita. But eternity is spending life with God forever. Sipin mo yun. Baliw lang ang makakaintindi nun. Paano ko maintindihan? Di ko alam paano mo yung maintindihan. Paano kayo magta-travel? Anong
pagkain ang kakainin mo sa langit? At anong klaseng presentation ng mga waiter ang ipepresent sa iyo, Papa? Ano nagsasayaw ang lahat ng mga waiter, Papa? Ano nila iniitya lahat ng mga pagkain? At kung paano niluto ng pinakamagagaling na chef? Sa buong creation ni Lord, ang magluluto ay ang pinakamahusay ng mga chef na ipapakain sa atin lahat. Anong klaseng presentation? Anong klase ang presentation ng lahat ng kubyertos? At anong plato gagamitin ko? Anong ambience ng pinakamatinding banquet? Saan travel tayo? Paano tayo magka-travel? Speed of light? Paano? Isip, twinkling of an eye? I don't know. Sino makakaharap ko? Abraham, Isaac, Jacob, David, Nehemiah, Putumaya, Jeremiah. Wow! Nakuha mo? That is eternal life. It's an unending banquet, an ending party. Ate ka ng party, kalahating araw lang, madaling araw, pakinabukas ang bangag ka, gumagapang ganara. Suka lahat yan. Ito, walang malalasing at walang mabubusok. Kain ka ng kain. Kada pupo mo ginto. Huwag mong paplas, sayang. Ngayon ako nakakita ng ginto, pupo. Kaya pala, hirap-hirap ilabas. Sabi ng tita, wala kayong gagastusin, sagot ko. You just give to God your 2-digit life. God will give you eternal life. Hindi siya fair. Kakalungkot, ang daming tao, selfish na selfish. 2 digit lang na buhay bibigay kay Lord. Ayaw. Sabi nila, ano ko bali? Talo ako. Anong talo mo? Dito hindi ka nga sigurado makakabili ka ng maganda sasakyan. Dito may sasakyan ka, nanakawin lang dyan ng mga kung sino dyan. 3 million mo na kinuha mo sa San Miguel dahil ikaw ay, separation fee. Isang kidnapper ka lang dyan. Tsaka isang ano ka lang dyan, isang riding in tandem ka lang dyan. Tapos ka na. Sa langit hindi. Walang magnanakaw, walang prostitute, walang makasalanan, walang slanderer. Buksan mo ang pintuan mo, walang papasok sapagkat lahat ng pintuan nila bukas. At sa langit ay walang hintong kaligayahan. But the best to explain what eternal life is that you will spend life with God. That is eternal life. Eternal life, according to me, is not about residing in heaven. But when a person allowed Jesus to reside in his soul. Eternity begins not after death, but eternity begins after receiving Christ as your Lord and Savior. iPad cannot browse eternal life. Google cannot browse, cannot give you real definition of eternal life. Money cannot produce a vehicle going to eternal life. Medicine will not give you additional life. Movie cannot produce a movie close to real picture of eternal life. Because eternal life, it's a gift. It's a gift to me, and it's a gift to you.